Minsan, meron nagsabi nito, Christian lamang ako tuwing Pasko at Pasko ng pagkabuhay. Akala ata nito ay pwedeng part-time ang pagiging Christian. Yan din ba ang iba sa inyo? Christian ako dahil present ako ngayon. Pero next Sunday ay hindi na. Dahil a-absent muna ako. Sabi nga ni David Campbell, your Christianity shouldn't be something that you live at church. Ang pagka-Kristiyano po ay hindi iniiwan sa simbahan, kundi ito ay ating bit-bit araw-araw. Sa na ibibigay sa atin ng Panginoon ay may pamagat na, are you a part-time Christian? Isang tanong na maririnig kapag merong nakitang hindi akma sa mga gawa. Marahil hindi aamin ang iba sa atin. Madali lang naman sabihin na isang Christian, pero mahirap ito patunayan kung walang maipakitang katibayan. Hayaan natin mangusap ang Diyos mula sa kanyang salita kung ano-ano ang makikita sa full-time Christian. Ito po ang kabaliktaran ng part-time ang full-time. Unang-una, ang isang full-time Christian nakasuot ang mga katangian na mula sa Diyos. Makita po natin sa talatang 12 hanggang 14. Ang sabi nga sa talatang 12, kaya't bilang mga pinili ng Diyos, mga banal, at minamahal, isuot ninyo sa inyong pagkatao ang pagkamahabagin, kabaitan, kababaang loob, kaamuan, at tiyaga. At binabanggit pa sa talatang 13 at 14. Dito ko nakita sa talatang 12, ang una na nagpapakitang isa kang full-time Christian kapag suot mo. Kung ako ay titignan ninyo, masasabi ba ninyong isa akong karpintero sa itsura ko ngayon? Masasabi niyo bang isa akong tubero? Isa ba akong basurero? Isa ba akong tricycle driver? O sasabihin niyo, hindi, iba ang forma, iba yung suot. Sa ating suot nakikita kung sino talaga tayo o nakikilala tayo sa ating suot. At tinawag tayo nitong mga pinili, mga banal, at minamahal. Yan po ang tawag sa atin ng Panginoon. Tunay, hindi maikakaila ng isang tao kung sino siya ayon sa kanyang katangian. Hindi po ito yung pasuot-suot ng Christian t-shirt, pero may sigarilyo sa balikat. Hindi ko alam kung may gumagawa pa ito sa ngayon. Sabi ni A.W. Tozer, the weakness of so many modern Christians is that they feel too much at home in the world. Napakalaking problema talaga nito. Maraming mga Kristiyano masyado ng kumpiyansa sa mundo at ayaw na itong iiwan. Pero dapat hindi tayo at home sa mundo, mga kapatid. Ang isang full-time Christian ay hindi na patay kagaya ng dati. Ano ba ang laman ng puso ng isang Kristiyanong wala pa, patay pa, hindi pa Kristiyano? Sabi ng Panginoon, sa 15 verse 19, kababasa lang natin sa ating Bible reading, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Dati, oo. Ito ang suot-suot natin. Kaya nung Huwebes, sa ating mensahe, New Life in Christ, binabanggit doon na hinubad na natin ito.
At ngayong umaga, anong pinapakita sa atin? Ito na ang suot natin, mga katangian mula sa ating Panginoon. New life in Christ. Tignan natin itong mga ipinasuot sa atin ng Panginoon. Mga katangiang makadiyos, pagkamahabagin, kabaitan, kababaang loob, kaamuan, tiyaga, mapagparaya o magparaya sa isa't isa, magpatawad sa isa't isa, pag-ibig. Ang mga katangiang ito ang magpapakita na tayo ay full-time Christian. Ulitin ko, hindi ko lalahatin ito. Pipili lang ako ng ilang mga katangian at sundan niyo po sa monitor para inyo pong makita. Ito pong sinasabing kababaang loob. Ayan, kababaang loob. Itong kababaang loob, mismo ang Panginoon ang nagsabi, ang nagpapakababa ay itataas ng Panginoon. Kaya huwag tayo matakot magpakababa. Dahil itataas ng Panginoon ang mga nagpapakababa. Ito pong magparaya sa isa't isa. Kung dati kang mandaraya, nung ikaw ay hindi pa full-time Christian or isa kang patay spiritual, hindi ka magparaya, ikaw ay mandaraya. Ulitin ko, hindi ka magpaparaya kundi ikaw ay nandadaya, nang lalamang, nang gugulang. Yan po yun. Pero dahil isa ka ng mananampalataya, isa ka ng full-time Christian, ano man ang ginagawa mo, nagnenegosyo ka, nagtatrabaho ka, hindi ka nandadaya. Kundi ikaw ay nagpaparaya. Boss, tapos na po yung oras ko, pauwi na ako. Sandali lang, tulungan mo lang ako. O sige na nga. Pero dagdagan mo sweldo ko. Ay, hindi po. Ang nagpaparaya, nagbibigay. Yan po yun. Pansinin nyo, kanino tayo magpaparaya? Sa isa't isa. Hindi tayo magkakapareho ng antas. Pwede na rin sa pagpaparaya, pagpapasensyahan. Pagpapasensya natin yung mga part-time Christian. Pagpasensya natin yung mga pasaway. Kristiyano pa rin naman yan. Hindi pa nga lang hinog. Medyo hilaw pa. Hindi pa nga maniba. Kaya ganyan pa sila. Yan po, yung mga simple na mga katangian na makita natin makadiyos. Magpatawad. Tignan natin itong magpatawad. Ito ang tanong ko sa inyo. Madali ba magpatawad? Madali ba magpatawad? Kung naranasan mo, kapatid, ang pinatawad, di ba madali na magpatawad? Kasi naranasan mo, pinatawad ka ng Panginoon. At anong sabi niya? Magpatawad sa isa't isa. Magpatawad kayo kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon. So maliwanag, ang pagpapatawad ay isang senyalis na isa ka ng full-time Christian. Ang hindi marunong magpatawad, edi part-time Christian. Ganun lang po kasimple yan para ating maunawaan. Tignan niyo itong sinabi ng Panginoon sa Mateo 6:14 and 15. English po ang ginamit ko. For if you forgive men when they sin against you, si Jesus ang nagsasalita rito, si Jesus ang ating Panginoon Kristo, your heavenly Father will also forgive you. Now, pakinggan nyo mabuti. Pakinggan nyo mabuti, basahin nyo. But if you do not forgive men their sins, kapatid ninyo, ibang tao, si Jesus uling nagsasabi, anong sabi niya? Your Father will not forgive your sins. Malabo, malinaw. Minsan nakala natin, iba interpretasyon natin. Ito, wala ka namang interpret dito eh. Magpatawad ka, patatawarin ka ng Diyos. Hindi ka magpatawad, may paglalagyan ka. Kaya anong sabi ng Panginoon? Magpatawad kayo sa isa't isa para patawarin din kayo ng ating Panginoon. At ang pinakahuli,
Sabi sa verse 14, at higit sa lahat, taglay ninyo ang alin? Ang pag-ibig. Isang katangian na sabi, itong katangian ito ang magbubuklod ng lahat sa lubos na pagkakaisa. Kung meron kang pag-ibig, hindi ka mandadaya. Kung meron kang pag-ibig, magtsatsaga ka. Kung meron kang pag-ibig, of course, magpapatawad ka. Kung meron kang pag-ibig, mababa ang loob mo. Mahabagin ka. Meron kang kabaitan. Ito po yung mga katangian na kailangan suot-suot natin. At sa ating pagsuot, dito nakikita kung sino tayo. Sabi dito, our goal should not be to appear Christ-like, but to be Christ-like. Ulitin ko, our goal should not be to appear Christ-like, but to be Christ-like. Wag naman to appear. Okay? Wag naman pong to appear. Bakit wag to appear? Kasi pag to appear, tignan nyo mabuti, ayan, umappear. E paano ko mag-disappear? Naloko na. Lagot na. Pag itong appear ay nag-disappear. Hindi po dapat tayo mukhang Kristo. Hindi po dapat mukhang Kristo. Kundi kamukha talaga ni Kristo. Yan po ang habol natin. Hindi mukhang Kristo. Kundi talagang kamukha ni Kristo. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tunay na tumanggap ay hindi magpapanggap. Maliwanag po yan. Ang tunay na tumanggap ay hindi magpapanggap kahit pagbalik-baliktarin mo pa itong taong ito, hindi ito babaliktad. Dahil tunay siyang tumanggap sa ating Panginoon at kinilala niya ito bilang tagapagligtas at Diyos ng kanyang buhay. Ano ang pangalawa? Para masabing full-time Christian, ano ang makikita? Nagahari ang kapayapaan na mula sa Diyos sa talatang 15. Anong sabi sa talatang 15? At hayaan ninyong maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Allow the peace of Christ rule in you. Hayaan natin na siyang dahilan kaya tinawag kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Sa mga lesson, itong mga nakaraan, sa John 14, verse 17, binabanggit doon, kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo. Ulitin ko, ibinibigay yan, hindi yan ibinibenta. At lalong hindi yan ipinapahiram. Nasa iyo yan. Kaya talatang 15, pansinin nyo, hayaan. No, sa nasabi ito, hayaan ninyo maghari. Nasa sa iyo yan. Pag hindi mo pinaghari, pag pinabayaan mo yan, sayang. Nasa iyo na yan eh. Ibinigay na yan eh. Yan yung pagpapakita na tayo ay full-time Christian. Alam naman natin na ang tunay na kapayapaan ay hindi sa sanlibutan nagmumula, kundi ito ay sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga ni Albert Einstein, peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Ano po ibig sabihin dito ni Albert Einstein? Isang kilalang matalinong tao. Ang kapayapaan, hindi mo yang kayang puwersahin kung wala naman talaga. Pero kung isa kang full-time Christian, isa kang mananampalataya kay Kristo, ibinigay na sa'yo ng Panginoon ang kapayapaan. At ang kapayapaan dapat naiintindihan. Kaya hindi ka nabibigla dahil kung merong kapayapaan, ito ang magbibigay sa atin ng katiwasayan. Sabi nga, hindi kayang dayain ang kapayapaan kung walang ugnayan sa Panginoon. Sino ba ang nagpapanik? Sino ba ang natataranta? Di ba yung walang kapayapaan na hindi binigyan ng Panginoong Hesukristo?
Ang tanong nga ito, sino ba ang binigyan ng kapayapaan? Ang binigyan ng kapayapaan ng Panginoon, yung mga taong full-time Christian, yung mga taong sumampalataya sa Kanya, yung mga taong disipulo na sumusunod sa Kanya. Hindi niya ito binibigay kung kani-kanino. Binibigay lamang niya ito sa mga Kristiyano. At sana maging maliwanag po sa bawat isa sa atin yan. Walang inggitan. Hindi ka dapat mainggit kung hindi ka namang Kristiyano. Dahil ang Kristiyano, ang full-time Christian, sila ang merong kapayapaan. Pero gusto ko maintindihan nyo rin ito. At malimit binabanggit ko to sa mga mensahe. Pakinggan nyo mabuti. Hindi garantisado na walang darating na gulo. Ang mahalaga, si Kristo ang kasama. Kasi ang akala natin minsan, ay may kapayapaan na, wala ng gulo. Hindi. Sabi nga ni Albert Einstein, napakaliwanag. Kapag alam mong meron kang kapayapaan, kahit may gulo, anong iniisip mo? Si Kristo ang aking kasama. May gulo ba? Opo, may gulo pa rin. May karamdaman ba? Opo, may karamdaman pa rin. May pandemic ba? Oo naman, may pandemic. May bago na naman variant. Pero bakit hindi tayo nagpapanik, hindi tayo natatakot ng lubusan? Dahil kasama natin si Kristo. At yan ang full-time Christian. Nauunawaan niya ang kapayapaan na ibinigay ni Kristo. Ngayon, may hirap, totoo. Pero sabi nito, you may see me struggling, but you will never see me quit. Hindi ka tatagal kung wala kang kapayapaan. Totoong may laban ng buhay. Pero ang mga tunay na full-time Christians, they never quit. Yes, they struggle. Minsan yung dating ugali lumalabas. Minsan mapipikon ka, magagalit ka. Pero ang tanong, bibigay ka ba? No way. Kasi Kristiyano ako eh. Alam ko kung sino ang sinusunod ko. Alam ko kung sino ang Panginoon ko. Now, know Jesus. Alam ko si Jesus. Pag alam mo si Jesus, you know peace. Alam mo ang kapayapaan. But, know Jesus, di no peace. Kung wala kang Kristo, wala kang kapayapaan. Kaya gusto natin, kung may mga bisita, dadalo sila. Imbitahin yung mga kamag-anak nyo, marinig nila ito, may ebanghelyo tayo. Hindi lahat, lahat tayo pare pupunta langit. Hindi lahat pupunta ng langit. Ang pupunta lang ng langit, yung mga sumampalataya kay Kristo. Sila yung mga full-time Christian. Kasi bakit? Christian nation tayo. Ang problema, may part-time, may full-time. At meron talaga no time as a Christian. But they call themselves Christians. Sino ba talagang Christians? Well, ang tunay na Christians, sila yung mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Ang pangatlo na makikita natin sa isang full-time Christian, nagtuturo. Tama yung nabasa ninyo. Nagtuturo. Hindi lang nakikinig, hindi lang sinusubuan, hindi lang pinapakain. Nagtuturo po. Ulitin ko, nagtuturo. Yung iba sa atin hanggang ngayon, tinuturuan pa rin. Pero ano bang pagtuturo? Pagtuturo ng may karunungan mula sa salita ng Diyos. You can use other books. Pero hindi yan yung book na sinasabi ng Diyos na may karunungan. Books can inform you. But Bible, the Word of God, can transform you. Yan po yung gagamitin natin from verse 16 and 17. Saan natin nakita? Sabi rito, maranahan na sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Kaya ang tanong, nagbabasa ka ba talaga ng Bible araw-araw? Kung hindi, part-time. Pero pag nagbabasa, di full-time. Kalakip ang buong karunungan ay turuan ninyo. Sino? Of course, ang mga kapatid. At paalalahanan ang isa't isa. Ito po yung sinasabi ng ating
Panginoon. Bago umakyat sa langit ang ating Panginoong Kristo, sinabihan niya ang mga full-time disciples na turuang sumunod ang mga tao. Natatanda ba niyo Mateo 28? Turuan niyo sila, sabi ng Panginoon. Turuan niyo yung mga tao, turuan niyo ang mundo. Kayong mga disipulo ko, turuan niyo sila. At ang pagkukuhanan natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya napakaliwanag, sinabi rito ni Apostol Pablo, sabi niya, manirahan nawang sagana. Ay, sagana, manirahan. Ibig sabihin, alam mo, hindi yung, saan ba yun? Ano ba yun? Nalimutan ko, nasa dulo ng dila ko. Ay. Part-time Christian. Sabi rito, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. At hindi lang yan, buong karunungan ay turuan, paalalahanan ang iba nating kapatid. Ginagawa ko, nagtuturo ako sa inyo. Pero kung marami ang magtuturo, marami ang matututo. Marami ang lalapit sa Panginoon, marami ang maliligtas, marami ang magiging full-time Christian. Sabi ni Chuck Swindoll, an approved workman of the word will always self-evaluation in the word before preaching the word. Walang ibang tatamaan kundi yung nangangaral muna bago ang tagapakinig. Kung siya ay approved workman of the word. Pero kung bara-bara, sige-sige, parang Sputnik, baliwala. Hindi po tatalab. Self-evaluation. Bakit? Because we are alive. We are not dead. Sana maging maliwanag po sa atin ito. Itong ating napapakinggan. Sabi rin ni Pablo sa 2 Timothy chapter 2. Ito po ay amplified version. Verse 15. Study. Okay? Study, pag-aralan. And do your best. Present yourself to God. Approve. Hindi po disapprove, hindi. Approve. A workman. Pag sinabing workman, tested by trial. Bakit hindi bumigay? Natandaan niyo ba? Merong kasing kapayapaan. Merong kasing pag-asa. Wala, sabi, who has no reason to be ashamed? Hindi ako nahihiya. At ito pa, ito yung sinasabi natin with wisdom. Accurately handling and skillfully teaching. Ang alin? The word of truth, the Bible, the word of God. Hindi bara-bara ulit, hindi pa tsamba-tsamba. Sinasabi mo kung ano ang dapat sabihin sa salita ng Diyos. Kung sinasabi ng salita ng Diyos, masakit, ay talagang tanggapin mo. Kasi ang problema sa atin tinira ako. Hindi ka naman tinira. Tinira ka ng Diyos, hindi ka naman tinira ng nangangaral Kung ang nangangaral ay ginagamit ang salita ng Diyos, well, he is accurately handling and skillfully teaching the word of truth. Now, tignan natin ito. Sabi sa usapang discipleship, marami itong gusto Pero ang tunay na marunong maghati ng salita ng Diyos, ito lang, huwag lang puro pagpapala ang hingin natin sa Panginoon. Hingin din natin yung pagtatama at paglilinis niya sa ating mga buhay. Amen po ba? Kasi ang problema, gusto lang natin puro pagpapala. Pag tinatama tayo, ayaw na natin. Kung ayaw natin, part-time Christian. Pero pag gusto natin, yan ang gusto ng Diyos. Full-time Christian. Willing to learn, willing to follow, willing to accept the teaching ng ating Panginoon. Sabi nga, rightly dividing the word of truth without wrongly dividing the church. Ulitin ko po, rightly dividing the word of truth without wrongly dividing the church. Tama ang paghati, hindi mali. Dahil pag mali, ligaw ang iglesia, ligaw ang mga nasa loob.
Bakit minsan tumatalikod tayo sa Panginoon? Bakit minsan tumatalikod tayo sa Panginoon? Pagpapakita ito ng maliwanag na pagsuway sa turo ng Diyos o ng Biblia. Kung tayo ay tumatalikod, sumusuway po tayo sa turo ng Biblia. Halimbawa, anong sabi ng Panginoon? Pray without ceasing, unang Thessalonica 5:17. Kung kakalimutan natin manalangin, ano ang pinapakita natin? Self-sufficient. Kasi ang panalangin, paghingi ng tulong. Pag hindi ka nanalangin, hindi ko kailangan ang tulong. Eh di tumatalikod sa Diyos. Ano pang sabi rito sa Colossians chapter 3, verse 23? Sabi, if we stop doing everything heartily as to the Lord. Dati naglilingkod tayo sa Panginoon. Masaya, masigla. Ngayon, bakit wala na? Bakit tinatamad na? Ano ibig sabihin? Eh kasi hindi naman ganun kahalaga na eh. Hindi mo talaga kilala ang Panginoon kung sino siya, kung ikaw ay magbabago o tatalikod. Para magawa mo yan, ipinapakita mo na kaya ko na ang sarili ko. Hindi na ako maglilingkod kasi ako na ang boss. Ako na ang boss. Hindi na si Kristo. Kaya hindi na ako naglilingkod sa Kanya. Kapag nangyayari ito, nagiging part-time Christian na tayo. Nagiging part-time Christian na tayo. Ano bang sabi ng Panginoong Jesucristo? Remind ko kayo. Si Jesus mismo nagsabi nito, Luke chapter 9. Sabi sa English Standard Version, and He said to all, sabi ni Jesus sa lahat ito if anyone, kung sinong may gusto, to come after me, sabi ni Jesus, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Now, ang salita ng Diyos, Tagalog version, pagkatapos sinabi niya, sa kanilang lahat, ang sinuman, pansinin nyo, sinabihan ng lahat, pero ang sabi niya, ang sinumang may gusto. Kung itong lahat ay 10, pwedeng iisa lang ang susunod. Yung siyam hindi susunod. Gustong sumunod. Kasi pinag-usapan natin, gustong sumunod. Kung ayaw, huwag mong pilitin. Ano ang qualification? Hindi dapat inuuna ang sarili. O di hindi naglalaba, tama ba? Nauwi na naman tayo sa laba Hindi dapat inuuna ang sarili. Nabasa ko kahapon sa isang post ng kapatid. May mga nag-like. Nakita ko may mga kapatid nag-like. Kasi Kristiyani nag-post. Sabi, ang linggo hindi paglalaba. Ang linggo hindi sideline ng trabaho. Ang linggo lalong hindi pagpapahinga. Ang linggo ay hindi panonood ng TV. Ang linggo ay hindi pagpasyal sa mall. Ang linggo ay, ang daming binanggit, hindi pagbabike. Ang linggo ay pagsamba. Yan po ang linggo, pagsamba. At ang dapat, tignan nyo, ang dapat, dalawang dapat, no? Ang dapat ay handa siyang humarap kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod. Ito yung pagpasa ng krus. Kailan ka handang mamatay? Pansin nyo, may kulay yellow, daily, araw-araw. Itong pandemic, pwede naman talaga tayong mamatay eh. Ako hanggang ngayon, nag-aantay ako ng turok, wala pa rin akong turok. Pag namatay ako, di patay. Lagi yung sinasabi ng asawa ko, labas ka ng labas, pamaya mahawa ka. Anong gagawin ko? Paano yung taong nasa labas? Kung ingatan ako ng Panginoon, salamat sa Diyos. Kung kukunin niyo na ako, di salamat sa Diyos, uuwi na ako ng langit. Dapat handang humarap kahit sa kamatayan. As in physical death. Hindi tayo mamatay sa COVID, mamamatay po tayo sa katandaan. Tatanda po rin tayo. Ngayon, gusto ko makita niyo itong salitang araw-araw. Hindi natin madalas naririnig yan. Kailan ba tayo dapat full-time Christian?
Araw-araw po, everyday, binabanggit yan. Ulitin ko, everyday natin papasanin ang krus, hindi po holiday. Naku, ang holiday, bihirang-bihira po yan sa kalendaryo. Pero ang everyday, yon ang dapat. Yan ang tunay na Kristiyano. Everyday, carrying the cross, not only holiday. Makinig kayo mga kapatid, hindi nagdusa ang Panginoon sa krus para lang tayo magpasasa sa anumang gusto natin, kundi sumunod tayo sa Diyos. Ulitin ko, hindi nagdusa ang Panginoon sa krus para lang tayo magpasasa sa ating nasa. At susunod lamang kung nagdurusa na. Ang daming ganyan. Umalis ng church, nagpasasa, bumalik ng church, wala na. Iba na itsura, payat na, hirap na, nagdurusa na, Lord, babalik na ako. Pero sino nagpasarap? Siya ang nagpasarap. Inuna niya ang kanyang sarili. Noong zero na, gipit na, ipit na, Lord, babalik na ako. Yung mga hindi naman umalis, hindi naman nahirapan. Eh, bakit? Kasi kasama nila ang Panginoon. Eh. Because they are full-time Christians. Sana naintindihan pa rin natin itong ating napapakinggan na mensahe mula sa Panginoon. Sabi ni Charles Spurgeon, you cannot expect to grow in grace if you do not read the scripture. Kaya ganong kahalaga ang pagbabasa ng salita at anumang natututunan mo, ituturo mo sa iba. Yung Bible study ngayon na tinuturuan ko, of course, mga member, tinuturuan ko na silang magturo. It's time for them to tell, to teach other believers. Lalo na yung mga bago. Yung mga bago talagang spoon yan eh. Susubuan mo talaga eh. Pero yung mga matatanda, hindi na po sinusubuan ng matanda eh. Nagkukusa na yan eh. Sila na ang nagtuturo. Sila na rin dapat ang nagpapakain sa iba. Tignan natin itong 2 Timothy chapter 4, verse 2. Anong sabi rito ng Panginoon? Turo niya kay Apostol Pablo. Maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Be ready. Itong last week, meron pong may birthday na pinuntahan namin. At habang inaantay namin yung pagkain, niluluto pa. Biglang sabi nung isang kasama namin na mananampalataya, habang inaantay natin yung pagkain, pwede bang mag-fellowship tayo, umawi tayo, makinig tayo ng salita ng Diyos. Eh, ang nandun po, kasama ko si Kuya Oscar. Tapos ako lang yung pastor. Ibang pastor, wala pa, ako lang. Tinuro si Kuya Oscar, ikaw ang mag-share ng salita ng Diyos. Si Kuya Oscar, ay, tama-tama, meron siyang Bible na maliit sa kanya. Tapos sabi niya, dapat handa tayong mangaral. Tama naman. At ito yung sinasabi ng Panginoon. Handa tayo, hindi pwede, hindi ko alam eh. Si Kuya Robert, maalala ko, sabi ni Kuya Robert, pag maghahanda kayo ng mensahe sa patay, dapat 8. Sabi namin, Kuya, ba't ang dami, ba't 8? Di ba dapat isa lang? Hindi. Kasi may burol, umaabot 8 gabi. Kapag isa lang yan, ano na ituturo mo sa pangalawang gabi? Oo nga, no. Tama nga naman. Pero sa pangangaral, ano ang laman? Ito, tignan nyo mabuti. Ang laman, ilantad ang mga maling aral. At sa Bible naman yan. Pangalawa, pagsabihan ang mga tao sa mali nilang gawain. Ito, hindi ito masarap. Sa mga part-time. Pero sa full-time, hindi. Gusto nila yan. Correction. Rebuking. Gustong-gusto nila yan. Dahil dito, patatagin ang pananampalataya. Saan ito? Pangangaral. Kasi gusto natin puro blessing eh. Ayaw natin yung ilalantad, ayaw natin yung pagsasabihan. Gusto lang lagi natin patatagin. Alam niyo ba yung patatagin, nasa dulo siya. Unang-una ilalantad muna. Ipapakita muna yung mali. Tapos pagsasabihan. Dito ka tatatag pag tinanggap mo. At gagawin mo ito, hindi ka gi-give up. Kaya nga, never quit. Gagawin mo ito ng matyagang pagtuturo. 20 taon na po ako nagtuturo dito. At pwede kong sabihin, nagtsatsaga ako sa pagtuturo. Nagtsatsaga ako sa pagtuturo. Sana, bago ko umalis dito, marami na rin ang magtuturo.
Dahil marami ang full-time Christian. Mag-ingat sa turo ng iba. Dahil kung meron mang unang dapat ituro, walang iba kundi ang kaligtasan mula kay Kristo lamang at hindi kung ano-ano. Ang daming aral sa Biblia, ibigin mo ang kapwa mo, tama po yun. Pero paano mo iibigin ang kapwa mo kung hindi mo naman kilala si Kristo? Wala kang ugnayan kay Kristo. Kaya ang unang-unang itinuturo, walang iba kundi kaligtasan kay Kristo. Dahil ang kaligtasan ay pananampalataya kay Kristo lamang. Hindi po ito sa mga gawa. Kahit ibigin mo ang kapwa mo, akala mo gumagawa ako ng mabuti, nagbibigay ako sa kapwa ko, maliligtas ako. Hindi ka maliligtas. Hindi. Maliligtas ka lamang kapag itinuro mo na si Kristo ang tagapagligtas. Ang tanging pananampalataya lamang sa Kanya. And you will become a full-time Christian. Sabi nga dito ni Paul Washer, when it comes to Bible study, the question isn't how much you have learned. The question is how much have you retained and are you walking in it? Di ba ang dami sa atin? Ang dami kong alam. Ano yung natandaan mo? Basta madami. Hindi kahit isa lang. Basta madami. Patay. Walang naiwanan. Yan tanong, ginawa mo ba? Isinabuhay mo ba? Part-time. Di ba? Kaya yung Bible study namin, lagi yung tinatanong, ano ang commitment mo ngayon sa lesson natin? Ano ang pangako mong gagawin? Kung gusto nyo, sabihin nyo, Pastor, gusto ko matin ng Bible study mo. Actually, hindi Bible study tawag ko na dyan. Ang tawag dyan, small discipleship group. Kasi mga Christian na tayo eh. Ang kailangan lang gawin, akayin lang para maging full-time Christian. Sabi ng Panginoon sa Mateo 16, binabanggit ang pagtuturo, at naunawaan nila na sila ay pinag-iingat niya. Itong sila, mga alagad, pinag-iingat ng Panginoong Sus sa mga katuruan nino ng mga Pariseyo at mga Saduseyo at hindi sa pampaalsang ginamit sa tinapay. Dahil ang mga Pariseyo, marunong sila magturo pero hindi sila gumagawa. Pero tayo hindi po. Yun ang katangian na gusto sa atin ng Panginoon. Mag-ingat po tayo. Naalala ko, sinabi rito, kasama sa pagtuturo, sabi rito sa talatang 16, sa pamamagitan, kasama rin sa pagtuturo, sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno, at ng mga awiting espiritual habang umaawit kayo ng may pasasalamat sa ating Panginoon. Merong paalaala ang ating Panginoon sa talatang ito, sa pagtuturo. Siguro napapansin ninyo, ba't inaawit natin parang yung dating inaawit natin, mga himno. Sabi ni Gordon Fee, show me a church song and I'll show you their theology. Ang galing ano? Sabi ni Gordon Fee, ipakita mo sa akin ang mga line-up songs ng iglesia at sasabihin ko kung anong theology meron sila. Pag ang mga kanta, sadali, walang katuturan to Naku, huwag kang umatin sa simbahan yan. Ang mga inaawit natin ay mga buhay na patotoo. Ito mga inawit natin kanina, mga buhay na patotoo ito ng mga Kristiyano na mga full-time Christian. At naisuta, yung ang buhay na binago ni Kristo, hindi naman natin naawit, pero nakita nyo ba yung lyrics? Si Kristo, ang tunay na ligaya ng buhay. Oo ba yan? Yan ang sabi ng Bible. Hindi tayo umaawit ng pataas-taas ang kamay, papalakpak-palakpak, pagkatapos magmumura na. Hindi po. Itong mga awit na inaawit natin, ito yung tumatagos talaga sa puso. Ang dami kong narinig
Ganyan ang sinasabi lang, Pastor, itong awit na to tumatago sa puso. Bakit? Kasi naranasan niya ng mga Kristiyano. Kaya po yan naging awit. Kaya magsanay tayo umawit na mga awitin talagang makadiyos. At marami pa akong ituturo sa inyo. Napakaraming awit patungkol dyan. Sabi uli ni Paul Washer, if you believe what the Bible say about Jesus, the world will hate you. But if you start preaching a Jesus that is not the Jesus of the Bible, the world will love you. Ano ibig sabihin dito ni Paul Washer? Kapag sinabi mo, si Kristo ng Biblia, ang mundo magagalit sa iyo. Bakit? Si Kristo ng Biblia, siya'y nagsabi sa mga taong, mga ahas kayo, mga ipokrito, mga pakitang tao, kakapal ng mukha ninyo. Yan si Kristo. Pero pag itinuro mo si Kristo na hindi sa Biblia, basta naman paunti-unti, okay na yon. Basta easy lang, okay na yon. Anong sabi ng mundo? Yan ang gusto naming marinig. Kasi siyempre, part-time. Napansin niyo ba? Sa 6:22 sa bandang baba, tignan niyo po itong bandang baba. Si Jesus ang nagsabi nito mismo. Blessed are you when people hate you. Bad trip sila sa'yo, pinagbabantaan kanila. When they exclude you, iniitsyapuera ka, pinagkakaisahan ka, revile you, iniisipan ka ng masama. Diba? And spurn your name as evil. Naku, mga demonyo yan, huwag kayong sumama dyan. Sila yung mga hindi totoo. Ginagawa natin to alang-alang kay Kristo. Si Jesus nagsabi, blessed are you. Mapalad ka. Alam niyo ba, ang Panginoon Kristo dinanas ito? Kung dinanas ng Panginoon Kristo to, dadanasin natin ito. Kaya huwag na tayo masyadong sumakay na gaganda buhay natin. Tandaan natin, Kristiyano tayo. We are full Christians. At tayo po ang mainit sa mata ng mundo. So, kakaibiganin ka ba ng mundo? No! Anong message natin? Tayo ay manlalakbay, di po ba? New life in Christ. Ang isip natin, panglangit. Iniisip natin makalangit. Sana makarating na tayo ng langit. Pero kung hindi, okay lang. Nasa atin ang kapayapaan ng Diyos. Magtapat tayo, maglingkod tayo. Pero hindi tayo sasakay sa sinasabi ng mundo. Hindi madali maging Kristiyano sa totoo. Hindi. Lalo na kung ang ating patotoo ay pabago-bago. Part-time, full-time, part-time, full-time, init, lamig, ay talagang malilito ang tao. Dapat natin ipakita ang ating pananampalataya sa gawa. Kagaya ng sinabi ni Santiago. Ipakita mo sa gawa ang iyong pananampalataya. At kung tayo magtatapat sa bandang huli, tiyak tayo ay magpapasalamat. One day you will learn to thank God for everything He is doing in your life. Including the season. Ito pong season, ito na yung inape, pinag-initan, pinagbintangan. Ngayon, di mo naintindihan, halos gusto mong bumigay. Kaya nga sinasabi natin, we are struggling but we never quit. Because we know who we are following. And that is our Lord Jesus. Para sa conclusion, following Jesus is a full-time commitment. Ulitin ko, ang pagsunod kay Kristo ay isang full commitment. When you say you will follow Jesus, you will follow Jesus tuloy-tuloy. Huwag kang magpaloko at isipin na pwede naman maging part-time Christian. The Christian life has no time outs. Dati kalating time first, mali pala yung time first. Time freeze. Lord,
Freeze muna, magpapalamig muna ako. Wala pong ganyan. Ang Christian ay Christian. Kung hindi ka ganyan, pues, hindi ka Christian. Kasi ang Christian ay Christian. Christian, 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 Christian. Kung hindi ka Christian, wala. Wala lahat to, wala. Yan po ang ating conclusion. Balikan natin. Ang full-time Christian nakasuot ang mga katangian na mula sa Diyos, nagahari ang kapayapaan na mula sa Diyos, at nagtuturo ng may karunungan mula sa salita ng Diyos. At para sa ating aplikasyon, maraming mga empleyado, sa totoo lang, yung iba empleyado sa atin, nangangarap, sana maging full employee na ako, ayoko na ng part-time job. Ganon din sa Kristiyano. Sana hindi na po tayo part-time Christian, kundi maging full-time Christian. Hindi po nalulugod ang Diyos sa partial obedience. Ulitin ko, hindi nalulugod ang Diyos sa partial obedience. Inalis ng Diyos si Saul sa trono dahil sa partial obedience. Magtapat po tayo sa Panginoon at sa ating patutuo sapagkat walang Kristiyano na part-time. Pagpalain tayo ng Panginoon sa kanyang salita at magandang umaga po sa inyong lahat.